Mga kabayan, galing China pala ang isa sa ulo ng kamadang sindikato sa agricultural smuggling. Ito ay sinabi ni Senador Kiko Pangilinan sa kanyang speech sa Senate hearings. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Maganda panoorin ang speech ni Senador Kiko Pangilinan dahil marami kayong malalaman dito, lalo na sa mga agricultural smuggling, kung saan palaging may Chinese nationals ang sangkot. Panoorin po natin. Nabubuo na ang big picture. Parang sa mga pogo, galing China ang isang ulo ng kamadang sindikato sa agriculture smuggling. Malaking panganib ang mga smuggled na pagkain. Walang physical inspection o chemical analysis, wala ring test para sa lason o virus o bakterya para masabi kung expired na ito o fit for human consumption. Tulad nga sa pogo, may mga kasabwat na Pilipino. At malamang, ang inaangkat na frozen fish ay sa atin din nahuli sa West Philippine Sea. Ang ating mga isda, ninanakaw nila at ibinebenta sa atin pabalik. Halimbawa na rito ang 68 million peso shipment ng frozen mackerel o alumahan galing China. Ang sabi sa mga import document, chicken poppers ang tinangkang ipasok sa Subic. Unti-unting nabubunyag ang bulok na sistema kung saan ang mga dummy consignee at insiders nagsasabwatan kasama ang ilang mga opisyal ng customs at posible rin taga-DA. Hindi ito small time, ito ay economic sabotage na may parusang habang buhay na pagkakakulong at multa ng 3 beses ang halaga ng mga kalakal sa ilalim ng Republic Act 12022. Anti-Agriculture Economic Sabotage Act. Linaw ang batas, walang ligtas. Hindi ang opisyal ng customs na nagbubulag-bulagan o nagtatago sa pangalang Mr. Carlos. Hindi ang investigador na nagbabaon ng complaint files. Hindi ang operator na truck na nagtatransport ng illegal na kargamento. Wala dapat ligtas. Hindi rin yung mga nasa DOJ, NBI, posible BI, Immigration, BOC, 1 taon nang mahigit, case build-up pa rin. Lahat ng sangkot sa pag-smuggle ng pagkain, kaaway ng Pilipinong magsasaka, mangingisda at mamimili. Para sa mga kumpanya ng logistics, ang parusa ay 20 hanggang 30 taon sa pagkakabilanggo. Multa ng doble sa halaga ng mga kalakal at pagbawi ng mga lisensya. Uulitin natin ang bawat misdeclared shipment na lumalabas sa ating mga pantalan, pagnanakaw sa ating mga magsasaka, panloloko sa ating mga mamimili, at pagkutya sa ating mga batas. Isama mo na rin siguro natin na siguro yung at pagkukurap ng ating burokrasya. Tulad ng pagkukurap ng burokrasya sa Pogo, pagkukurap sa burokrasya dahil sa smuggling, kamadang sindikato. Lumalabas ang mga exporter, puro galing China. Yung mga nahuli, yung mga nakumpiska, kumpanya, may involved na Chinese national.
Hindi lamang pagnanakaw ang agriculture smuggling, pagtataksil ito sa ating mga magsasaka, mamimili, mangingisda, mga kababayan natin. Kung ang flood control scandal, ang pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng Pilipinas, ang panawagan ng ating mga kababayan, ikulong ang mga kurakot. Dito sa usapin ng smuggling na may kamadang sindikato, wala pa ring nakukulong na smuggler. Kaya titiyakin natin na tutuloy natin ang ating investigasyon. There is sufficient circumstantial evidence to believe that Chinese smuggling syndicates, in connivance with local businessmen, protected by a number of employees and officials of the government in the BOC, NBI, PNP, DA, and perhaps even in the DOJ and the Bureau of Immigration, who allow these Chinese smugglers and their local partners to operate freely, occasionally raiding and seizing smuggled agri-products to show a semblance of law enforcement while ensuring that no big-time smuggler is prosecuted for the non-bailable offense of economic sabotage. Kaya maganda pag may mga Senate hearings, dahil unti-unting nabubunyag ang mga illegal na gawain dito sa Pilipinas, at nalalaman din kung sino-sino ang mga sangkot. Sana maaksyonan nito para matigil na at maging maayos na ang pamamalakad sa mga ahensya ng gobyerno na sangkot dito. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.